Kaya sabi niya, the Spirit of the Sovereign Lord is upon me. So nasa kanyang Espiritu ng Diyos, at yun ang sekreto niya kung bakit nakakagawa siya ng maraming mga himala. Actually, how many other cases have the case of the kingdom activate heaven so that we can fully enjoy our rights and privileges as kingdom citizens. O kahit gaano ka functional yan, partner, no? Yung motor mo, bago man yan, ha? Functional talaga yan, bagong bili mo. Subukan mo mandarin na walang gasolina yan, hindi ko alam kung andar yan. Kaya nga yung Holy Spirit, dito tayo sa Holy Spirit, power yan. Upang ang mga Kristiyano, yan ang sikreto ni Christ. Kaya siya nagtagumpay sa nalabanan niya ang mundo bilang tao, ha? Bilang, kasi sinabi naman, sabi doon sa Acts chapter 10 verse 38, how God anointed Jesus Christ of Nazareth by the Holy Spirit, no? Because God was with him, doing good and healing, no? So, ang sikreto ni Christ sa kanyang ministry, sa kanyang pagiging anak ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Kaya sabi niya, the Spirit of the Sovereign Lord is upon me. So, nasa kanyang Espiritu ng Diyos, at yun ang sikreto niya kung bakit nakakagawa siya ng maraming mga himala. Actually, ang Espiritu ng Diyos ang gumagawa eh. Oh, yun talaga ang hindi makita. Kaya you will receive power nung dumating ang mga apostol, kasi si Christ ang baptizer ng Holy Spirit. Sa apostol naman tayo, ang Holy Spirit din ang gumagawa ng mga himala. No? So, sa ating buhay Kristiyano, itong Holy Spirit para itong gasoline. Na siyang nagpapatakbo sa ating system ng ating... Yun, ang galing, partner, ha? Mayroon akong mga nakukuha revelation dyan, partner, ha? Ito, ating itatranslate ngayon, papunta sa ating mga katawagan. Kahit gaano ka galing mag-preach, kahit gaano ka galing sa theology, kahit gaano mo ka gwapo, kahit gaano mo ka powerful, kahit gaano mo ka influensya, malakas ang influensya mo, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kasikat, okay, kahit gaano karami ng ari-arian mo, without the power of God, the Holy Spirit, wala talaga. Walang mangyayari dyan. Hindi magpa-function lahat yan ng maayos when it comes to the kingdom of God. Kaya nga, uwel nga siya eh. Symbolize nga siya na uwel yung 10 virgins, inano nga ang Espiritu ng Diyos na uwel. Kailangan mapuspos kayo ng Holy Spirit. So, the power of God, kailangan mapuspos tayo para i-deny natin, i-reject natin yung mga bagay na hindi ayon sa sistema ng Diyos. Balikan natin yung Acts 10:30 partner. Sabi dito sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazareth, kung paano siya pinahiran ng Diyos. Pinahiran ng nilagay na salita dito, partner, ha? Pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo. Okay? At ng kapangyarihan. So mayroong nagpahid ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan ang Diyos na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Yun. Itong magandang point dyan eh. Kapag nasa iyo pala ang anointing, yung Holy Spirit, nasa iyo ang Diyos. Yun partner, ang kulang ng mananampalataya. Maring kulang ka dyan, maring kulang ako. Kaya nga, natin, be filled with the Holy Spirit. We need to pray, Lord, fill me with the Holy Spirit. Alam niyo, napakaganda niyan eh. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Bakit sumasa kanya ang Diyos? Dahil nandoon ang pahid. Yun. Kapag nandyan pala yung pahid na yun, ang Espiritu ng Diyos. It reflects the authority. Sumasayo ang Diyos. Sasamahan ka. So, kaya ang iba, sabi ng iba, hindi ko talaga nakagawa ko talaga ako ng kasalanan. Hindi ko talaga mapaghindian ang kasalanan. Talagang nagagawa ko pa. Sabi ko sa isang pastor, kasi sa EGR, nababanggit mo yung EGR, isa ako sa mga nagtuturo sa EGR. Nagturo yata kami mga more than 500 ng time na yun. Isa ako sa mga preacher. Lumapit sa akin yung isang pastor galing ng Tacloban.
Tacloban City. Sabi niya, lumapit siya pa sikreto. Sabi niya, Pastor, kasi tinuturo natin paano ang tao mapaglabanan yung laman, ang gawa ng laman. Sabi niya, Pastor, atin-atin lang to. Hindi ko talaga malabanan pa ang aking laman. Nagkakaroon pa talaga ako ng desire sa mga bagay sa sanlibutan. No? Hindi ko na nasasabihin kung ano yun. Basta mga bagay sa sanlibutan, lalo na siguro bilang lalaki. So, alam na natin yun, ginawang lalaki yun talagang kahinaan ng halos lahat ng mga lalaki. Sabi ko, isang bagay lang. Totoo ba ang iyong repentance? Ang iyong desisyon ng pagtalikod mo sa kasalanan, totoo ba? Kasi kapag hindi totoo, hindi rin totoo ang mangyayari sa buhay mo na pagbabago. Hindi ka magdidesisyon talaga na tatalikuran mo ang kasalanan. Ngayon, kapag hindi totoo ang ating pagsisisi, hindi pupunta sa atin ang banal na Espiritu. Kasi kailanman hindi mananahanan ang banal na Espiritu sa mga taong namumuhay sa laman. Amen. Amen. Hindi talaga yun mamumuhay. Hindi yan. Kasi parang ano yan langis at tubig. Hindi mo silang pwedeng... So ang Holy Spirit, mananahanan lang yan sa isang tao talaga na nakikita niya na totoo yung kanyang desisyon na talikuran ang kasalanan. At kapag ganun, mananahanan ng Holy Spirit at yan ang kapangyarihan para yung gasolina, para yung langis na magbibigay, para yung kuryente na nagbibigay ng liwanag doon sa mga poste. No? Yan ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Yung kapangyarihan na yan upang itatwa natin ang lahat ng mga kasalanan. Hindi na namin sinasabing perfect na. Ngunit ang Holy Spirit ang mag-i-empower sa atin to deny sin. Kung si Christ, tinuro ni Christ, pinakita ni Christ, na kaya niya, siya isang tao, na kaya niyang lahat ng kasalanan ay kanyang i-reject. Si Apostle Paul, kaya niya rin. Bakit hindi natin kaya sa ating panahon? So, kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Kaya kailangan natin yung mga kapatid, yung case of the kingdom na magpangsyon. Yes. Yung knowledge na yan na nasa atin, kasi the keys of the kingdom of heaven is knowledge. Yung knowledge na yan, kasi kung wala tayong knowledge, wala tayong gagawin, wala tayong power, walang mangyayaring resulta. Kaya itong Holy Spirit ay ang pang-apat na kanyang nature, no? Ang kanyang kalikasan, characteristic is siya ay function, no? Amen. Power siya. Praise God. Ngayon partner ko, ngayon ang yung number 4, yung case initiate function. Ito naman ngayon kakaiba. Case initiate action. Doon sa function, bago man ang motorsiklo mo, bago man lahat nabili mo, kung walang gasolina, hindi tatakbo. Ito naman, ibang-iba naman. May gasolina ka, bago ka, lahat ng function na lahat, pero kapag wala kang susi, hindi rin tatakbo. Ito naman ito ngayon. Just a key to a car initiate action by steering engine, the keys of the kingdom, when we know how to use them, initiate action. Nandyan na. Nandyan na, kumplito na, lahat na. Papatakbuhin mo na lang. Mobile na. Okay? Wala ka namang susi. Good running condition. Wala ka namang susi. Ayun. Ito ngayon, paano lang gagawin natin dito? Walang susi. Gaano ka-importante itong case initiate action? Gaano kahalaga itong susi na ito? Okay? So yun nga. Ang susi kapag wala talaga ang susi, hindi mo matakbo. Wala talaga. Kung wala si Kristo, never. Wala Never. si Christ. Never. Kaya dapat natin i-recognize si Jesus Christ as the Messiah na pinadala ng Diyos sa sanlibutan para iligtas tayo sa mga ating mga kasalanan. We are not here na para ating pasinungalingan. Master K talaga siya, Master K. Yeah, because He is our Master. Tayo naman din may mga susi. Ituring din naman tayo mga susi. Yes. Pero ang Master K natin, si Jesus Christ, Master nga, tawag natin eh. Kaya lang, ibang tingin sa atin ng iba ngayon. Oo. Okay, yun, ibang usapan naman. Kaya kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, limutin niyo muna ang inyong reliyon para kayo lumago. Kasi kapag titingnan mo yung reliyon, di ka lalago. Oo. Kasi kung maintindihan nila partner ito yung tinuturo natin, hindi nila masabi na
iba pa kayo, hindi lang masabi ng puto kayo. Sama sabi na, Biblia ka lang tinuturo nila. Kung makinig lang sa nila, sana sila na hindi mangunguna sa kanila yung against your word na bibitiwan. Di ba? Yung hindi mangunguna sa puso yung mag-against sila. Makinig muna sa maigi. Biriyan dapat. Magkaroon sila ng ugali ng mga Berean people na talagang yung scripture tinitingnan, no? Kaya sabi ko nga, ang susi dyan para maintindihan mo yung tinuturo ng iba. Alisin mo muna ang yung sarili sa dati mong natutunan. Yes. I-adapt mo muna ito, tingnan mo, tapos pagkatapos makuha yan, i-balance in mo. Ganun lang dapat ang ano. Kaya siyempre, partner, kung napipiringan na sila ng yung kanang mga matay, napiringan na ng Diyos sa liputan, mahirapan talaga. Unless na maghanap talaga sa unless na-apply nila ang Jeremiah chapter 29 verse 12 to 13. Na, Okay. When you search me, with all your heart, you search me with all your heart, you will find you will find me. And and you will find me, and you will seek me. yeah, when you pray doon nakalagay doon ito, basahin natin Jeremiah chapter 29 verse 12. Okay, 29 verse 12 hanggang 13. Ito yung babasahin natin, okay? Ito po yung malinaw po dito, ating Englishin po, Sabi dito, then you will call to me, you will come, Wow. and pray to me, and I will answer. You will seek me, and you'll find me, because you will seek me with all your heart. Buong puso ang paghanap, partner, hindi lamang sa nguso. Kaya dito, Kaya zero dapat talaga. Kapag mag-aral kayo ng Biblia, limutin niyo muna yung mga reliyon natin. Kasi ang reliyon, yun talaga ang, dahil nga iba-iba ang turo, yun ang magbablock sa iyo. Yun magbablock sa atin na hindi natin makita ang kaharian ng Diyos. Hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Mabuti pa yung mga prostitutes sa panahon ni Christ. Yung mga tax collector, sabi ni Christ, kaysa mga Pariseo. Nakapasok yung mga prostitute. Sabi ni Christ, yung mga tax collectors, yung mga sinners, nakapasok sila. Pero yung mga Pariseo na hawak-hawak nila yung tanak, meron pang ang Septuagint, hawak-hawak nila yung mga may iba-iba pang doon may Septuagint na panahon yon. Kasi 250 BC before Christ, na na yon yung Hebrew scripture, na na rin sa Greek, na translate na rin yung Old Testament, kaya nga tinawag yan na. So, ngayon, itong mga Jew na ito, itong mga Pariseo na ito, hindi sila nakapasok. At sabi pa nga ni Christ, hindi na nga kayo nakapasok, ang iba hindi nyo pa pinapasok. Yun ang malaking problema ngayon. Kaya kapag tayo ay isipin nyo ang mahal nyo sa buhay, ang iyong mga magulang, ang iyong mga anak, hindi yan maililigtas ng relihiyon kung anong mayroon ka ngayong relihiyon. Hindi talaga. Ang makapagliligtas sa iyo, yung gospel of the kingdom. Yung mabuting balita, dahil si Christ, hindi po yan nagtayo, hindi niya sinabi, upon this rock. Kasi nung sinabi niyang upon this rock, tumutukoy po yun sa revelation ni Daniel, na the fifth kingdom, yung spiritual rock. Kaya sabi niya, upon this rock, I will build my church. May ecclesia. Yung magandang pag-usapan, partner, sa susunod na mga topic natin, pag-usapan natin yung revelation do kay Daniel at i-connect natin ito sa sinabi ni Jesus Christ, upon this rock. Kasi marami hindi nakakalam niyan, partner. Ang alam lang nila, upon this rock, I will build my church. Hindi na napapansin na ito yung revelation doon sa fifth kingdom. Sa fifth kingdom yun. Papag-aralan natin yan, mga believer. I-share natin yan po. I-share namin yan dito, abangan nyo. Okay? So, yun ang, nung upon this rock, I will build my ecclesia, tumutukoy yun sa ikalimang kaharian. Na nagkaroon ng katuparan kasi yung king na yun, yung pangako ng Diyos na tatawagin niya akong ama at tatawagin ko naman siyang anak. So si Christ yun, nagkaroon ng ganong revelation si John the Baptist at hindi galing kay Christ mismo, kundi galing mismo sa Ama. Kasi sabi ni Christ, walang makakalapit sa akin kung maliban na lang dalhin ng Ama. So makikita natin dyan yung cooperation ng redemption para lahat ng tao maligtas, ang Diyos at si Christ. So sabi pa ng Galatia, nalimutan ko lang yun, God has accomplished through Christ yung ating salvation, yung lahat. Kaya mga kapatid,
itong case, no? Sinabi namin kanina, ito yung knowledge. Kaya sa panglima, initiate action. Paano natin mabubuksan ang langit, ang kapangyarihan ng langit kung wala tayong tamang unawa, Tamang hawak ng susi. tamang hawak. Kasi maraming pwede susi. Kanina tinanong ako ni partner kung ano daw yung case. Halimbawa, yung salvation. May susi yan eh. Para masave ka, anong gagawin mo? Magsisi ka. Magbabautismo. At sa baptism na yun, nangyayari ang dalawang pinakamahalagang bagay. Ang kamatayan mo at muling pagkabuhay. Pag-aralan din natin. Amen. Next topic. Punta tayo partner sa number 6. Keys are the principles by which the kingdom of God operates. Yan. Okay, sabi natin ganun, principle, no? Pag-aralan natin, dinaanan natin ito kanina. Not only are keys principle, but specifically, keys to the operation of the kingdom. Okay? And they give us access to the blueprints, the schematics, and the flowcharts so that we can understand and appropriate the inner working of the kingdom of heaven. Ito po yung principle. Atin na po itong, kailangan natin principle na yun. Balikan nyo lang yung aming Itong principle, at makakakuha kayo ng idea doon. At ito ay kailangan natin sa operation dito sa kingdom of God. Number 7, cannot be substituted by feeling, emotions, wishful thinking, or manipulation. Partner, ipaliwanag mo. So, case cannot be substituted by feelings, emotion, wishful thinking, or manipulation. Religion is built on feelings. Feelings, emotion, wishful thinking, and manipulation. It is different with the kingdom. The kingdom of heaven operates on case. Hindi siya nagano kung ano yung kasi sa religion talaga. Sige, maliligtas ka pero halimbawa nung unang panahon sa historya, bayaran mo lang ako ng may hiningi noon ang mga ang mga mga religious na halimbawa sa mga Judaizer, yung mga Parisiyo, hingi sila ng money para ikaw ay ligtas. Ay, nakopya yan ngayon. Meron tayong kilala ngayon. Nandiyan pa yan, existing pa yan. Oo, babayaran ka. Kasi malaking simbahan ito, partner. Universal daw yata ito. Delikado yung gano'n. Mayroong gano'n, kaya hindi pwede yung mga manipulation. Ginagamit kasi ngayon ang Biblia to manipulate people. Kung lalabas kayo rito, hindi kayo maliligtas. Kapag hindi kayo susunod sa pastor o ministro o kung ano-ano man dyan, hindi kayo maliligtas. So yun po ang manipulation. Kaya kailangan tayo magkaroon ng knowledge. No, magkaroon tayo ng knowledge kasi kapag wala tayong knowledge, hindi tayo makakalabas diyan sa mga ano na yan, mga kalukuhan na yan. No? So ito yung kaya hindi the kingdom of heavens operate on case. Kailangan mayroon talaga tayong knowledge. You can wish and feel and big and plead all you want, but without the right key, you will be locked out of all things God promised you because things don't open doors. Key open. No? Ang emotion, hindi kahit anong gawin nating iyak sa Diyos kung ang hindi nating iwanan ang kasalanan, wala rin. Ito yung partner, magandang pag-usapan natin. Kasi, hindi naman iwasan sa mga Pentecostal church ngayon, sa mga born again Christian church. Iyak. Umiyak talaga, punong-punong luha, minsan nagsisigaw pa, nagtatalon pa, kasi di ba kaya minsan lalapitan pastor lilihans, di ba? Tatutumba. And then, we are saying that that's manifestation of the Holy Spirit. Some other ways, okay, totoo, pero some other ways, talagang ano lang siya, feelings lang talaga, emotion lang talaga niya. Yung pala, problematic lang talaga siya. Meron ako nakita ang ganyan sa tagal natin kasi nag-operate din naman tayo sa ganyan. Medyo ako tumigil dyan, partner. Kasi nakita ko, wala namang pagbabago ang buhay. No? Nung makita ko na may mga tumba-tumba, tapos nakita ko naman hindi nagbago ang buhay, sabi ko, baka ako nagkakasala nito. Kasi dapat talaga ang mga tao na lumalapit sa Diyos, nababago ang buhay. May nakikita talaga tayong nababago ang buhay.
At doon yun, bilang mga ngaral, na-inspired tayo na nabago ang buhay niya. So, Ang matindi yan, hindi na nga nabagong buhay. Kinuntra pa ang pastor, natulong sa kanya. ganun siguro. Matindi, partner. Hindi basta, kaya ngayon na yung hindi naniniwala sa power ng Holy Spirit, napupulaan tayo. Sasabihin nila, sana sa kanila nila yun, nagkakasala sila na nakikita kasi lalo na ngayon sa TV para ma-impress ang mga tao pag ganun ng kamay, tumbahan. Pero kung babasahin natin ang Biblia, wala naman talagang nangyaring ganun. Na ginanon ng Pedro ang kanyang kamay, tapos nagtumbahan. No? Dapat ang makita talaga ng mga tao gumagaling sa kanilang mga sakit at karamdaman. Yan ang partner siguro, ang authentic. Kasi madaanan lang ni James at ni Peter. No? Ang mga may sakit, yung ano lang nila. Anino lang eh. Anino lang. Gumagaling eh. Ngayon, Kahit dalawang anino mo pa yata, walang magumagaling. kahit ngayon, sa atin lang naman to ha. Pero totoo ito. Natutumba lang kapag ang dumadaan yung may amoy power sa kilikili. Hindi, biro lang. Biro lang. But anyway, totoo po yun. So, para po sa mga may alam po dyan, walang nababago eh. Tapos, siguro hindi pa tapos ang Diyos sa buhay nila. Kaya dapat tayo mag-aral talaga. Kailangan natin the case of the kingdom to unlock. Yeah. To unlock na mabuksan talaga tayo. At maranasan talaga natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ito po partner, no? You can wish and feel and beg and plead all you want, but without the right keys, you will still be locked out of all the things God promised you because feelings don't open doors. Keys do. Yeah. So, ibig sabihin, kahit ka pa mag-wish dyan, kahit pa nakaramdam ka ng kakaiba dyan, kahit ka pa magmakaawa dyan, okay, at makiusap sa buong gusto, sa lahat ng gusto mo, pero without the right keys, hindi ito ma-unlock. Parang kutsi na nawala yung susi mo. Oo. Kahit anong gawin mong iyak, kahit anong gawin tulak mo pa Oo. hindi mo talaga mabuksan yun. Sipain mo pa yan, hindi yan magigiling. Naiyak ka. Kasi sarado ang wala kang susi. Pero kapag nasa iyo na ang susi, wala nang problema. Oo, walang problema yun. Mabubuksan mo yun. Mabubuksan mo talaga yun. Okay, so ito nga partner eh, no? Kaya nga sabi nga doon, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, for anyone who is in Christ is a new creation, the old self ay wala na, kundi siya ay bago na. Bago na siyang nilalang. Ibig sabihin na wala na yung dating pagkatao. Ano yung dating pagkatao? Ang mga tao, manginginom, lasinggo ka, mahilig kang mga ngalunya, mahilig kang mga pornographic videos, mahilig ka ng mga tawag dito, itong mga pornography, no? Ay yung sabi ko kanina, tsaka ano pa yung ibang term niyan about that, kung wala na yun sa'yo ngayon at nabago ka na, yun yung bagong pagkatao mo. Kung nandiyan pa rin yan, ay hindi na ka nabago. Kailangan makita na Kailangan yung... makita sa yan, di ba? Nailibing na yung lumang pagkatao. Tagal mo ng Kristiyano eh. Ganun pa rin. Pag magalit ka, grabe ka, parang daig mo pa yung mga wala sa Diyos eh. Di ba? Di ka nga marunong lumispito eh. Di ba? Basta mo lang pagsalita ng isang lingkod ng Diyos ng kung ano-ano na lang. Eh, di ba? Mahirap yung ganun eh. Kasi kung nabago na tayo, dapat pag-ingat din tayo. Huwag tayong gagawa ng kwento. Hindi tayo pwedeng ganyan. Ang ano ngayon, ang mga tao, ewan ko ba? Nakatakot kasi nanahimik ka na nga lang, gagawang ka pa ng kwento. Yun ang hindi maganda. Kaya kailangan natin ang mga susi. Eh, nandyan yung susi na yan, yung huwag kang sumaksis sa mga hindi tunay. Yan, masusi yan. Susi yan eh. Para hindi ka makapagsinungaling, sara mo bibig mo. Sara mo bibig mo. Yan ang mga susi. Yun ang susi. Kaya the knowledge of the secret of the kingdom of heaven ay binigay sa mga Ang problema part na may ibang susi, namimilit. Kaya nakapagsalita ka. Minsan nakapagsinungaling ng tao. Okay, pero glory to God, sa ating mga tinuturo ngayon, ay alam ko na mabubuksan ang marami sa mga nakakapanood, sa mga viewers po namin dyan, saan man kayo sa mundong ito. Patuloy po kayong manalangin para sa programa namin ng patuloy po ito na makarating po sa iba't iba pong lugar. Ang amin pong aim dito ay hindi para sumikat ang page na ito, ang videos na ito. Ang ating pong aim na maintindihan nila
ang mga turo na maaaring dyan mayroong mga nagtatanong, naki-question na wala pa rin sagot sa hanggang ngayon. Maaaring dito sa panonood nyo sa aming mga videos, masagot yan. At ang Diyos ang nakakalam kung kailan yun mangyayari. Amen? Maraming salamat pala doon sa mga, sana patuloy niyong mag-follow, kasi may nakikita ko nag-follow sa mga nanonood, sa mga nagsishare, no? Hindi ko na lang babanggitin siguro babanggitin ko na lang siguro, Sumalinog Clan. Maraming salamat sa inyo. Mga kapamilya ko kayo sa mother side, mga Sumalinog, maraming salamat sa inyo dyan. Kalimutan natin yung reliyon. Isang araw magkikita-kita tayo, hindi man tayo nagkikita dito sa lupa, pero isang araw magkikita tayo sa bagong lupa. Hindi ko sabing magkikita tayo sa langit. Kasi hindi mangyayari yun eh. Magkikita tayo sa kapag gagawa ng Diyos ng bagong langit at bagong lupa, dito pa rin tayo sa lupa. Partner, sa pagtatapos lang. Sabi sa akin ng isang kaibigang lawyer, Pastor Rainer, sa akala mo, kung hindi nagkasala ang tao, saan ngayon ang tao? Sabi ko, kung hindi nagkasala ang tao, hindi gagawa ng bagong lupa ang Diyos. The home of righteousness. Kaya wala na kasi ang righteousness, kaya Gagawa siyang bago. gagawa siya ng bago. Kaya, Kasi ganun mangyayari, no? Kaysa naman, maraming alaming mabang usapan niya. Anyway, salamat din mga kaibigan sa akin pong mga kakilala na patuloy pong naniniwala sa akin na sumusuporta. Marami pong salamat sa inyo. At sa mga iba pong nakakilala sa akin, inaanyahan ko po kayo na panurin lamang po at busisiin ang aming mga tinuturo at pag-aralang maigi. Use your Bible, use your history para maintindihan nyo na ang ating mga tinuturo ay hindi pulhi sa Biblia. Baka masakaling maunawaan ninyo at magbago ang inyong pananampalataya, may tama ito ayon sa kalooban ng Diyos. We are not saying we are the perfect one, but we are saying we are the biblical one. Okay? Na ating pagtuturo natin. Kasi susunod tayo ayon sa kalooban ng Diyos at hindi po sa kalooban ng tao. Because iniiwasan po natin yung sinasabi po ng Mark chapter 7 verse 6 to 9. Sabi ni Jesus Christ, ang ganda ng inyong mga papuri sa akin. Diba? Tama nga sabi ni Isaiah sa inyo. Sabi niya, ang mga mahula ni Isaiah sa inyong lamang mga labi, ang sinasabi niyong mahal niyo ang Diyos, pero ang inyong ginagawa ay sobrang malayo sa katotohanan. Sapagkat mas ginawa niyong o pinapaboran ninyo na gawing commandment yung mga tradisyon, mga gawa ng tao, kisa sa commandment ng Diyos. Sabi pa nga ni Christ, mas binibigyan niyo ng halaga ang mga tradisyon na ginawa ng tao at ginagawa niyo itong mahalaga sa inyong buhay. Samantala ang commandment ng Diyos ay inyong pinapawalang bisa. Kung gusto niyo pong malaman ang kabuuan niyan, sasabihin ko po sa inyo bago po tayo magtapos, partner. Ito po ang sinasabi sa Mark chapter 7, verse 6 to 9. Okay? Malinaw po, i-Englishin po natin para makaunawa po yung mga nasa ibang bansa, no? Okay? Ito po ang sabi dito. Okay? Jesus answered them, "How right Isaiah was when he prophesied about you. You are hypocrites, just as he wrote, This people says, God honor me with their words, but their hearts is really far from me. It is no use for them to worship me because they teach human rules as though they were my laws." Ito po yung matindi, partner, ha? Niisip nila na yung mga human rules ay batas ng Diyos. Verse 8, you put aside God's command and obey human teaching. Yun. Verse 9, Jesus continued, you have a clever way of rejecting God's law in order to uphold your tradition or teaching. Dito po ay ginamit na word ay tradition. Sabi dito, verse 7 ng Mark chapter 7 sa International Standard Version, their worship of me is worthless because they teach human rules as doctrines. You abandon the commandment of God and hold on to human tradition. Verse 9, then he told them, you have such a fine way of rejecting the commandment of God in order to keep your own tradition. So yun po yung matindi, no? Baka sabihin ng Panginoong Hesus pagdating ng araw, malis kayo sa aking harapan, di ko kayo nakikilala. Remember, Matthew chapter 7, 21 verse 23. Matthew chapter 7 verse 21 to 23.
Malinaw po sinabi doon, hindi lahat ng tumatawag sa kanya Panginoon ay makakapasok sa karyan ng langit, kundi yaon lamang na sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama na nagsugo sa kanya. Malinaw po yun. Yun lamang na sumusunod sa tunay na Diyos na nagsugo sa Mesiyas ang makakapasok sa kaharian ng langit. Magandang araw po muli sa inyo mga kapatid. I hope na naunawaan niyo. I hope na nagkaroon ito ng tulong sa inyo. Okay? I hope that a word na aming pinitiwan ngayon is not judging you, kundi nakukonvict kayo para bumalik sa tunay na Diyos. Marami pong salamat at amin pong laging sinisigaw sa programang ito. The Gospel of the Kingdom.